الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, ang pagsamba ng isang Muslim ay nangangailangan ng dalawang kondisyon. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Wa nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo, O Muhammad, inni tunay na ako ay napag-utusan, napag-utusan, an a'budallaha, nasambahin ko si Allah, mukhlisa, na may kasamang ikhlas, lahuddin. At ang ating mahal na propeta ay nagsabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Tunay na ang bawat pagsasagawa, tunay na ang bawat gawain ay nakasalalay sa kanyang intensyon at ang bawat isa kung ano ang kanyang or hinahatulan kung ano ang kanyang intensyon. Mga kapatid sa Islam, sa mga nabanggit natin na ito, nagpapatunay na ang ibada, pagsamba ng isang Muslim, pagdarasal man ito, pag-aayuno man ito, hajj, zakat, at marami pang iba, pagkatay, at marami pang iba, kinakailangan po ito ng una, al-ikhlas lillahi wahdahu subhanahu wa ta'ala. Kinakailangan na ang ating pagsamba ay alang-alang lamang kay Allah, siya lamang subhanahu wa ta'ala. Kung hindi ito alang-alang kay Allah, ang pagsamba natin ay hindi tatanggapin, mga kapatid sa Islam. Pangalawa, kinakailangan ito ng al-mutaba'ah. Al-mutaba'ah ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangangailangan ang ating pagsamba, nangangailangan ng paggaya, pagsunod sa pamamaraan ng ating mahal na propeta, Muhammad, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Nasa sa inyo ang isang sugo na siya ay pinakamainam na huwaran. Sino sa inyo ang nagdanais kay Allah at ang kabilang buhay? Mga kapatid sa Islam, hindi maaari sa isang Muslim na magsasagawa siya ng pagsamba na wala ang dalawang kondisyon na ito. Tunay man na hindi tatanggapin ang ating pagdarasal kung hindi tatanggapin ang ating pagdarasal kung isa sa dalawang ito ang hindi natin maisagawa. Pagkatapos nito, mga kapatid sa Islam, itong dalawang kondisyon ng ibada, nahati sa tatlo ang mga tao dito. Itong dalawang kondisyon ng pagsamba, nahati sa tatlong uri ang mga tao dito. Ang una, ang tinatawag na muttabi'. Sino po ang mga taong muttabi'? Yung mga Muslim na muttabi'. Ang mga taong muttabi', sila yaong sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, sinamba nila si Allah subhanahu wa ta'ala na may kasamang ikhlas lillahi wahdahu subhanahu wa ta'ala, at
kanyang pinanghawakan at sinunod ang pamamaraan ni Propeta Muhammad sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan. At ang taong ito, siya yung natunay niya, na isagawa niya ng tunay, tama, ang tinatawag na pagsamba. Siya yung tatanggapin ni Allah ang kanyang pagsamba. Siya yung gagantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagsamba. Ang pangalawang uri ng tao, mga kapatid sa Islam, yung tinatawag nating al-mubtadi'. Al-mubtadi'. Sino po yung al-mubtadi'? Al-mubtadi', sila yaong or ito yung taong sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la syarika lah. Sinamba niya si Allah subhanahu wa ta'ala nang may kasamang ikhlas at wala nang iba pang pakay kundi si Allah. Ngunit hindi niya sinunod ang pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tawag sa kanya ay mubtadi'. Mubtadi', gumagawa ng bid'ah. Halimbawa na lamang nagsasagawa siya ng pagdarasal na hindi naman isinagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas ang kanyang pagsamba. Ikhlas ang kanyang pagdarasal. Pero ang tanong, yung pagdarasal niya na iyon ay hindi pala ginawa ng Propeta Muhammad. Ibig sabihin, hindi tatanggapin sa kanya ni Allah. Bakit? Dahil hindi niya naisagawa ang isa sa kondisyon ng pagtanggap sa ibadah. Yung kinakailangan na ito ay alinsunod sa gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Or nagdasal siya ng salatul isya. Ngunit ginawa niya itong 5 rakaah. Habang ang Propeta Muhammad, ang kanyang salatul isya ay 4 na rakaah. Hindi niya sinunod ang pamamaraan ni Propeta Muhammad kahit pa-ikhlas ang kanyang pagsamba. Kahit pa-ikhlas ito kay Allah ang kanyang pagsamba, pagdarasal, hindi pa rin tatanggapin. Bakit? Hindi niya sinunod ang paraan ni Propeta Muhammad. Ang tawag sa kanya, mubtadi'. Mubtadi'. Ang tawag sa kanya ay mubtadi', ibig sabihin, taong nagsasagawa ng bid'ah. Ang pangatlo, mga kapatid sa Islam, ang pangatlong tao, uri ng tao sa tinatawag nating syurutul ibada, kondisyon sa pagtanggap ng ibada, ang pangatlo ay ang al-mushrik. Al-mushrik. Yung taong nagsagawa ng shirk. Sino po ang tao na ito? Ito po yung tao na sinamba niya si Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit sumasambahin siya ng iba pa maliban kay Allah. Wala siyang ikhlas sa kanyang pagsamba. Ang tawag sa kanya ay mushrik kasi ang riya ay syirkul asgar, mga kapatid. Yung riya, yung pakitang tao na pagsamba, hindi ikhlas, tinatawag ito ni Propeta Muhammad na syirkun khafi. Syirkun khafi. Hindi hayag, lingid na uri ng shirk. Hindi hayag or lingid na uri ng shirk ang tawag dito ni Propeta Muhammad. Kaya ang tawag sa kanya ay mushrik. Mushrik ang tawag sa kanya. Bakit? Ang kanyang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, halimbawa, nagsagawa siya ng salatul zuhur, pero walang ikhlas. Hindi alang-alang kay Allah ang kanyang pagsamba, kundi alang sa taong nakakakita sa kanya. Ang tawag sa kanya ay mushrik. Ito yung taong paparusahan din ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Pariho sila ng al-mubtadi'. Hindi natatanggapin sa kanila ang pagdarasal nila, ang pagsamba nila, paparusahan pa sila sa kabilang buhay. Bakit? Ang mubtadi', kanyang sinuway ang pamamaraan ni Propeta Muhammad. Kanyang hindi niya sinusunod ang pamamaraan ni Propeta Muhammad. Habang itong mushrik ay sumasamba siya or ang kanyang pakay sa kanyang pagdarasal ay yaong taong nakakakita sa kanya. Ang kanyang pakay sa kanyang pagbabasa ng Quran ay yaong taong nakakarinig ng kanyang boses. Hindi niya pakay ang lillahi ta'ala. Hindi niya pakay ang lillahi ta'ala. Kaya naman, ang tawag sa kanya ay mushrik. Dahil nga, ang
ar-riya at ang sum'ah ay tinawag ito ni Propeta Muhammad na syirkun khafi. Syirkun khafi. At ito ang labis na pinapangambahan ni Propeta Muhammad sa atin, ang magkaroon ang isang tao ng uri ng syirkun khafi. Bakit? Subhanallah mga kapatid, hindi mo namamalayan na ito ay pumapasok sa iyong puso. No? Kaya mahirap ito gamutin ng isang tao. Kaya tandaan natin mga kapatid sa Islam, sa paano natin maitunay ang pagsamba natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, dapat tayo ay muttabi' at hindi mubtadi' o di kaya hindi musyrik. Ang muttabi' sila yaong sumamba kay Allah ng may ikhlas at sinunod nila ang pamaraan ni Propeta Muhammad. Ang mubtadi' sila yaong sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ng may ikhlas, ngunit kanyang nilabag ang paraan ni Propeta Muhammad. Habang ang musyrik, sumamba kay Allah ng walang ikhlas. Walang ikhlas. Sinamba niya si Allah subhanahu wa ta'ala ng walang ikhlas. Kaya naman, ang kanyang pagsamba ay hindi tatanggapin. Pareho sila ng al-mubtadi'. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.